Yes, good morning. Nandito na nga tayo sa Rosario, Batangas, dito sa Balay Gising Resort para matin dito sa Paskuhan Alae. Hello, Kalugaw! What's up? Shout out. Dito tayo ngayon. Paskuhan Alae. Kaloob ng ating Panginoon. Hello. Good morning. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Pagdiin po natin ang bawat isa. Mas po tayo sa ating mga upuan. Walk in the night. Walk in the night. Walk in the Okay lang, may lang. Okay lang yan, kanta na yan. Wala namang ano yung kanta na yan. Dito ka. Magandang umaga po sa ating lahat. Mula po sa mga pagbati na hindi ko po alam kung dito na po ang ating kapitan. So, kami po sisimulan po. Tuman po kapitan or
kung sino man po yung representative ng Barangay Puting Kahoy, Barangay Captain Ruel Gamap. Hindi pwede sa unan eh. Pastor do. So since wala pa rin Hindi ka po pwede doon eh. representative, Pastor do. ating pong pakinggan ang tagapangulo ng Konsilyo ng UCC Puting Kahoy, kapatid Ryan Godoy. Susundan po ng nakatalagang manggagawa ng Puting Kahoy, LP Jonathan Alvarez, tagapamahala ng Balay Garden Resort, kapatid na Lloyd ng G. Almeron. Ganun din po ang pamunuan ng konferensya, ang kapatid na Elsa Lopez, at mula sa samahan ng CRO, Pastor August Belguaje, at mula siyempre sa SLG, ang Bishop Victor Payer, at ang opisina ng Conference Minister CM Jonathan Estin. Muli po tinatawagan ang nakatalagang manggagawa ng Mississippi Puting Kahoy, LP Jonathan Alvarez. Magandang umaga po. Kala ko si Kapitan ngayon, kaya Kapitan ka po muna. Magandang umaga po sa lahat. Madami na pero mukhang tayo kaparami pa. So, sa ngalan po ng Mississippi Puting Kahoy, kami po ay nagagalak na ang aming iglesia ang napiling host ng Paskuhang Alaen ng Batangas Associate Conference para sa taong 2024. So, kagalakan po namin na kayo ay punta sa lugar na ito. Kung ating venue ay sa kagandahan din po ng aming sa aming kaani. Kilala naman po siya ng karamihan sa inyo. Siya po ay ating nakita yan sa saan man ay ating pong hatid din ang ating pasasalamat. At ganoon din po gusto kong kunin ang pagkakataon ito para pasalamat din sa mga kaanipan na naging bahagi din ng advance din simula kagabi. Gaya po ng ibang Batanggenyo na may bisita, kami po ay talagang masayang-masaya. Hindi man makita sa aming hindi man namin ma-express, pero kami po ay nagagala. At sana po dalangin namin kaysa kami sa inyong panalangin na maging matagumpay ang gawain nito. At ang tunay na dahilan, ang tunay na reason for the season ng ating itaas. Muli maraming salamat po at welcome po sa Balay Gising at welcome po sa Mississippi Puting Kahoy. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Ayan. Bago po ako bumati ay kinikilala ko muna nasaan po ang ating kasamahan sa Conference Council. Nasaan po ang members na Conference Council ng BAC. Mayroon po tumayo muna. Nasaan po? Ayan. Ayan. Bilang representative po sa harapan ng ating Conference Council ay ipinapahayag natin muna ang kagalakan at papuri sa
ating Panginoon sapagkat ang araw na ito ay tunay na puno ng kasiyahan at pagpapala. Pangalawa ay tayo ay nagpapasalamat sa ating host church at sa Balay Ising Resort para sa paglalaan ng lugar para sa ating Paskuhang Alae. Salamat din po sa mga komite na natiyak na tayo ay handa sa gawain ito. Salamat po sa presensya ng bawat isa na patuloy at buhay na buhay ang diwa ng Kapaskuhan sa ating mga puso. At gaya ng nabanggit ng ating kapatid, ay hangat natin ang isang makabuluhan at masayang pagdiriwang ng araw na ito para sa ating pagbarasya. Muli po, magandang umaga at tilain natin ang ating Panginoon. Napakaganda po itong ating lugar po. First time kong nakarating dito, kaya pinili kong makasama. Mula po sa Council of Bishops ng United Church of Christ in the Philippines, ganyan po ng South Luzon Jurisdictional Area. Ako po ay bumabati sa inyo ng isang maagang maligayang Pasko. Kasi Paskuhan na yun po. Ating inaalaala ang diwa ng Pasko. At ako po ay bumabati rin sa inyo. Nagpapasalamat dahil yung diwa ng Kapaskuhan hindi lamang pagdiriwang, kundi pagbibigay ng panahon para po pag-usapan talakayin ng ilang mahalagang kaganapan sa ating lipunan. Napakaganda pong pagdiriwang ito ng Pasko na hindi lamang sa pamamagitan ng personal o pagdiriwang dahil sa ating mga natatanggap na biyaya, kundi paano din tayo na tulad ng ating Panginoon sa Kristo magiging bahagi ng buhay ng ating kapwa. Napakagandang pagdiriwang po ito ng Pasko, pag-aalaala sa tunay na diwa at dahilan kung bakit ang Diyos na makapangyarihan ay nagkatawang tao. Kaya binabati ko po kayo ng isang maligayang Pasko at isang magandang umaga. Salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Sa pagkagalakan na tayo ay muling magkasama-sama sa diwa ng Kapaskuhan, Paskuhang Alae. Sino po rito ang nakasama sa Paskuhang Alae noong 2013? 2013. Yan. Yun po yung unang gawain natin. Hindi pa tayo konferensya. Nag-merge yung mga churches from SPC, Batangas City, Ibaan, Rosario, Taysan, Puting Kahoy, San Juan, Cagmon. SPC yun. And then from KTKK, Lipa, Cuenca, hanggang doon sa Nasugbu. Nagsama-sama tayo saan? Doon sa overcourt ng Barangay Pumba. Tandaan niyo? Barangay Pumba. Kung saan isinagaw natin ng mga simbahan na itayo ang Batangas Conference sa time na yon. Kaya ako po tanda, ako po ang pastor ng UCC Pumba. Hindi pa ho tayo konferensya. Doon ho natin pinasimulan ang gawain ito at nagtuloy-tuloy yan. 11 years na po tayo nagsasama-sama. At by May, tayo ay magdiriwang ng ika-10 taon ng ating inaugural celebration ng pagiging Batangas Associate Conference. Diba? Kaya 11 taon na tayong nagsasama-sama sa panahon ng Kapaskuhan. At tunay po na may masayang tradisyon na tayong ginagawa. Nandiyan yung mga palaro, presentation, kaya mamaya na sa hapon, yung mga presentation tayo. At malinaw rin na meron tayong layunin. Nagpasimula ang unang layunin,
na pagkaisahin ang mga iglesia sa buong Batangas. Ano po? Pagkaisa sa pagkaunawa sa pagsilang ni Kristo para sa kanyang ministeryo sa ating panahon sa pagtataguyod ng isang mapayapa at maayos na buhay. Higit pa ngayon tayo nakararanas ng matinding kalamidad dulot ng climate change at ang nalalapit na halalan. Ito po, alam mo yan. At ang pagbabago ng mga lider ng ating bansa. Kaya maganda ito ang ating mabigyang linaw at pagkaunawa bilang isang iglesia at isang konferensya. Ang ating tema ngayon ay pagsilang ng Kristo, kapahayagan ng pag-asa tungo sa bagong langit at bagong lupa. Yan. Hindi po konsesa mo, gusto ko lang po kayong bigyan na bahagi sa aking pagbati sapagkat mas palalalim pa ng mga speakers natin. Kaya ang pagsilang ni Kristo ay hindi lamang tanda ng kaligtasan kundi isang buhay na paanyaya sa pagbabago at pagpapanibago sa kanilang kapanganakan. Tayo'y pinapaalalahanan maging mga daluyan ng kanyang pag-ibig at biyaya upang ang bagong langit at bagong lupa na inaasam ay unti-unting makita sa ating mga gawain. Ito po ang pag-asa na gumagabay para sa atin sa gitna ng hamon ng buhay. Ang pagsilang ni Kristo ay nagdadala ng katiyakan ng pagbabago, pagkakaisa at pag-asa sa isang mas maliwanag na bukas. Naway ang diwa ng Pasko ay magbigay sa atin ng lakas upang magkaisa, maglingkod at maging tagapagtaguyod ng katarungan, kapayapaan at pagmamalasakit sa ating kapwa. Naway hindi lamang saya at kagalakan ang ating makuha sa gawa nito, ganun din naman ay baunin natin sa ating mga pauwi ang hamon ng mga pananalita ng ating mga tagapagmensahe sa buong gawain. Muli po sa maligayang Pasko sa ating lahat, naway maghangin ang pag-ibig ni Kristo sa ating puso't buhay sa bawat isa sa atin. Merry Christmas po sa ating lahat. Sa mapagpalang umaga po mga kapatid, muli ng Panginoon at muli tayo pinagtipon-tipon dito sa dako ng Balaisig Garden Resort upang pagdiwang ang ating tao ng Paskuhang Alae. At syempre po hindi po ito magiging successful kung wala po ang pag-iisa ang lahat ng organisasyon ng Batangas Association Conference. Kaya naman mula po sa church-recognized organizations ng ating konferensya, ang taus-pusong pasasalamat hindi lamang ang inyong lingkod kundi ng lahat ng bubuo nito. Ang ating po mga kababaihan sa pangunguna ng ating kapatid na Analisa Moises, ang kalalakihan sa pangunguna po ni kapatid na Willie Apolonia, ang siya, ang iyang adults po sa pangunguna ni kapatid na Eman Samonte, ang CYF sa pangunguna ng ating kapatid na Zoe Isabel Egam, at syempre po ang United Church Workers Organization sa pangunguna po ni Reverend Matt Anthony Diego. At siyempre, ang ating mga bata na ready na sa kanilang mga evangelism. Salamat po sa mga magulang, sa mga Sunday school teachers na patuloy na sumusuporta sa mga batang ito. Tunay nga na kung marami ang bata ay mas nagiging relevant ang ating iglesia. At gayon din ay nais ko namin po magpasalamat sa lahat ng working committee na nagtulong-tulong po upang isagawa ang gawain na ito. Siyempre po ang ating nasa secretariat, ating Joy Ebora, kasama si Kuya Levy, Teacher Mary Ann Alcaraz, Pastor Tebet, at ang iba pang mga komite. Ang gumawa po ng ating liturhiya, ang ating Pastor Charlie Manzano Tanduyan, na maya-maya naman yata i-announce conference-wide. Kahit na may live na ang gender ng kanyang magiging baby. Tayo nagagalak dahil
kayo may hinihintay din na isang baby booty rin. Kaya mga kapatid, ihanda natin ang ating mga puso, ang ating mga isipan, hindi lamang upang mag-fellowship, hindi lamang upang magdiwang ng Kapaskuhan. At tandaan natin ang ating tema, pagsilang ni Kristo, kapahayagan ng pag-asa tungo sa bagong langit at bagong lupa. Kaya salamat po sa mga nakiisa sa gawain na ito, naway patuloy natin maranasan ang pag-ibig ng Diyos, anuman ang ating edad, anuman ang ating kasarian, anuman ang ating personal at educational background. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay kailanman hindi nagtatangi. Huwag po natin kakalimutan yun. Purihin ang Panginoon at sa Diyos ang pinakamataas na kasalanan. Muli tinatawagan po ang barangay captain kung nandito na po o kung sino man po na kasapi mula po sa pamunuan ng barangay Kahoy. Meron na po ba? Okay, ganun din po ang nakatalagang tagapangulo ng konsilyo ng UCCP Kahoy. At na rin po ba si kapatid na Irene Godoy? And last po, ang tagapamahala ng Balay Sea Garden Resort, si Ate Loida. Ano na rin po ba? Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Ihanda po natin ang ating sarili sa panimula po. Ano naman?
natin ang lahat ng madidilim na bahagi sa ating mga buhay at alaala tungo sa nagpapagaling na liwanag ni Kristo. Pagkanda mo po sa amin ang kapangyarihan ng pagkasa, ihanda mo po ang aming mga puso na bawat upang makalakad kami sa liwanag ni Kristo. Halina't ihanda ng bawat isa ang kanyang buong sarili sa pagdating ng Mesiyas. Sa tagal ng panahon ng paghihintay at pagkakasang, isang bagong pag-asa at bagong buhay ang dulot ng Panginoon. Siya ang ilaw na nagbibigay liwanag sa buhay nating nadidiliman. Ilaw na gumagabay sa daan ng buhay at kabanalan. Siya rin ang Diyos na lumaliwanag sa aba at ng Tayo nga ang ibinigay ng Diyos upang maging daluyan ng kapayapaan sa lahat. Halina, bigyang kabuluhan natin ang pag-asa at pagtitiwala na hatid ng ating pagdiriwang ng pagtatalo. Sambahin natin ang Diyos at paglingkuran ang ating kapwa. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang kamanghamanghang gawa ng pagliligtas at mapagpalang kapangyarihan na sa atin ay laging nakalaan. Pagpuri tayo sa Mesiyas na dumating sa ating mga buhay at ating mga tahanan. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan, Diyos sa aming lumalang. Panginoon, kayo po ang dahilan kung bakit kami ngayon ay naririto at nagdiriwang. Ipagdiriwang namin, Panginoon, ang nalalapit na kaarawan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Ama, iniiling po namin ang iyong banal na Espiritu na siyang lumukob sa bawat isa sa amin, lalo sa lugar na ito, Ama. Iniiling po namin na kayo po ang hahawak sa bawat isa, sa teknikal, Panginoon, sa lahat ng gagamitin ng bawat isa, Panginoon, upang sa ganon, sa pagpapahayag ng iyong salita ay maunawaan ng bawat isa sa amin ang iyong mensahe sa umagang ito. Kayo, Ama, ang humawak sa kaisipan at puso ng bawat isa. Sa iyo, Ama, ang kapurihan at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus na iyong buntong nanak at aming tagapagligtas. Amen. Ang kapanganakan ni Jesus ay nalalamig na. Ang panahon ay nagbabadya ng kanyang malapit na pagdating. Ngunit ang kagalakan ng kanyang pagparito ay magiging ganap lamang kung tayo ay magsisisi sa ating mga gawang masasama na hindi kinalulugda ng Diyos. Kasinungalingan, pagpapanggap, pagmumupuri, kasakiman, at pagsasamantala ng buhay ng sanlilikha. Ilaan natin ang mga sandali ito sa pagsisiyakap ng ating sarili, pagwaksi ng kasamaan at pagsisisi. Maglagay po tayo ng ilang sandali upang pagnilayan ang ating sarili.
sanggol ay mawawala, ngunit ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi tubukas. Ang tipan ng kapayapaan ang ating natamo mula sa Kanya ay mananatili at ang kapatawaran ay Kanyang igagawa. Pinagpalat namin ng Panginoon sa atin. Ang pagbasa po sa Lumang Tipan ay matatagpuan sa Aklat ng Isaias, Kapitulo 65, talata 17 hanggang 25. Ito po ang nasasabi. Ang sabi ni Yahweh, ako ay nilikha, isang bagong langit upang isang bagong lupa. Ang mga pangyayaring makapawang lumipas na ay di nababalik. Kaya naman kayo dapat na magalak sa aking nilalang, yamang nilikha ko itong Jerusalem, na ang aking pakay maging kagalakan ng mga hinirang. Ako mismo ay magagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan. Dooy walang panambitan o kaguluhan, doon ay wala ng sanggol na papanaw. Lahat ng titira roon ay mabubuhay ng matagal. Ituturing pa rin na kabataan pa ang edad 100. Ang hindi umabot ng gulang na ito ay pinarusahan. Magtayo sila ng matahan ng kanilang titirhan. Sa tanim na ubas ay sila ang nag-aani. Di tulad noong una, sa bahay na ginawa iba ang tumira, sa tanim na halamay iba ang nakinabang. Tulad ng punong kahoy, hahaba ang buhay ng aking mga hinirang. Lubos nilang pinakikinabangan ng kanilang pinagpaalam. Anumang gawaing pagpagalan nila ay tiyak magbubunga, hindi magdaranas. Ng mga sakuna, yaong anak nila, pagpapalain ko yaong lahi nila, maging sa susunod pa. Magpakailanman iingatan sila. Ang dalangin nila kahit di patapos ay aking piling din, ibibigay ko na yaong hinihiling. Dito'y magsasalong parang mga pagkapatid ang lobo at tupa. Kakain ng damo, pati ang leyon tulad ng baka. At ang ahas namang pagkain alabok, kahit tapakan mo'y di ka mangamba. Maging panatag, wala nang masama sa banal na bundok. Sa bundok ng Siyon ay walang pinsala o anumang masama. Ikalawang pagbasa, Mateo Kabanata 1, talata 23. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ito Emmanuel. Ang kahulugan kasama natin ang Diyos. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. God is good all the time. Ang magbibigay po sa ating ng mensahe, siya po ay formerly CYF mula local hanggang sa national. Siya rin po ay ST
UCCP Makalangkang Council Chair, UCCP BAC Conference Council Chairman. Ang kanya pumama ay si kapatid na Fidel Lopez at ang kanyang ina ay ang kapatid na Elizabeth Lopez. Ang nila pong mga anak ay si Elkie, Pe at ang ating tagapagsalita. Gayun din po, siya po ay nagtapos ng BS Development Communication Major in Educational Communication sa Batangas State University. Currently po, siya po ay kumukuha ng Master in Management Major in Public Administration sa PCU Manila. At kasalukuyan po siyang nagtatrabaho dati po sa Provincial Government ng Batangas, sa Office of the Sangguniang Panlalawigan at Office of the Vice Governor. Sa ngayon po, siya po ay City Government ng Calaca, Office of the City Mayor, BAC Council Chairperson din po siya ngayon, mag-asa hanggang ngayon. Siya po ay nagmula sa Maugat East, Padre Garcia, Batangas, at member po siya ng UCCP Makalangkang. Our very own Elsa Lopez. Iniisip ko na po na gumamit din ng silya para kayo yung makita. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning po! So, ngayon nga pong araw ay ginagawa natin ang ating Paskuhang Alae at ako'y nagagalak na makita inyong mga magaganda at nagagapuhang mga mukha. Noon pong ako'y tinawagan ng ating CM kasama ang CROs at saka ang komite kung saan sila ang naghahanda para sa ating Paskuhang Alae. At sinabi nila na parang napagkaisahan ata ako na maging tagapagmensahe. Ano nga po siya? Ay hindi ko po alam kung bakit ang lakas ng loob ko na sumagot ng oo. Dahil sa totoo lamang po, simula na ako'y graduate sa COF taong hindi ko na po matandaan, 10 years ago, ay once a year lang ang nakakapag-sermon. Kaya po sa taong ito, kota na ako kasi meron ng isa. Kaya Pastor Matt, hindi po ako magsasermon ngayong year. At ngayon din, ito rin po ang unang pagkakataon na ako'y magsalita at magbahagi ng mensahe sa labas ng aking iglesia. Matapos na maiyanak, ay panganak ang Batangas Associate Conference. At syempre, ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na ako'y magsalita sa karamihan ng kaaniban ng ating Batangas Associate Conference, maliban sa mga pagbati. At munod nga po na ipadala na sa akin ang tema at ang ating teksto para sa ating Paskuhang Alae. Doon ko na-realize at ako'y napaisip, bakit nga ba ako? Samantalang mabigat ang tungkulin na ilahad ang kahulugan ng ating tema. Bagaman kung titingnan natin at babasahin siya ay simple lamang. At sa aking palagay ito ay higit na naaangkop na ipaliwanag ng isang magkagawa o ng may background sa theology upang higit tayong mabigyan ng kaalaman at maibigay ang malinaw na paliwanag sa konteksto ng ating tema kung saan paano nga bang ang pagsilang ni Kristo ay naging kapahayagan ng pag-asa tungo sa bagong langit at bagong lupa. Gayon pa man, isang karangalan po para sa akin na kayo ay makadaupang palad at makapagbahagi ng mensahe ng ating Panginoon. Sa kabila po ng aking maliit na kakayahan, pagtsagaan mo lamang po. At sa kabila ng aking
limited na kaalaman bilang isang pangkaraniwang kaanib ng ating iglesia. Sa palagay ko po wala na kayong choice kundi makinig sa amin. Ito. Nakikiayan ata ang mic. So, sa ating pong pasimula tayo ay manalangin. O aming Diyos, igawad po ninyo ang inyong paggabay upang higit namin maunawaan ang iyong mga salita at tanggapin nawa namin ang biyaya ng kaalaman ng may bukas na puso at isipan sa konteksto ng kasalukuyang panahon. Amen. At dahil nga po ngayon ay Paskuhang Alae, ay babatiin ko muna kayo ng Merry Christmas. Maligayang Pasko po sa ating lahat. Ready na ba tayo sa Christmas? Ready na? Ayan. So ngayon nga ay sa panahon ngayon ay damang-dama na natin ang diwa ng Kapaskuhan. Pag pumunta tayo sa mall, kung sa pamilihan ay puro siksikan. Ako po ay dumaan mo. Bago umuwi, dumaan muna ako sa mall at bumili ako ng pang-exchange gift. At napakaraming tao. Maraming bumibili ng bagong damit, bagong gadget, bagong kasangkapan sa bahay, at kung ano-ano pa. At dahil panahon din ng Kapaskuhan, kasunod na nito ang bagong taon. Ito rin ang panahon kung saan maraming mga pagbabago o pagpapanimula, yung mga plano ng pagbabago. Para sa amin na nasa local government, ito ay panimula ng fiscal year, ang susunod na taon. Kaya kung mapapansin nyo din sa national government, ay ito yung panahon kung saan laging ang kino-cover ng media ay ang mga hearing tungkol sa pagpapasa ng budget. Yun ng bagong taon. Ito rin ang panahon ng pagpapanibago o pagkakaroon ng New Year's resolution. Yan, kasama nito. Sakop na ng season na ito. May New Year's resolution na po ba kayo? Parang wala pa. Sabi nga sa lyrics, pag magbabagong taon, pag nangangaroling, bagong taon ay magbagong buhay. At kahit ba ito, sa umaga nito ang ating teksto na halo sa aklat ni Isaiah 65, 17-25 na tumutukoy sa paglikha ng bagong langit at bagong lupa. Kapag sinabi kong bago or new, something has to change, di ba? Ang luma, napapalitan. Ilang bagay na binigyan din sa aklat ni Isaiah ang larawan ng bagong langit at bagong lupa. Ito ay puno ng kasiyahan, walang pagtangis o panaghoy. May mahabang taon ng pamuhay. Kung sino ang nag-aani at gumagawa sa lupa, siya ang makikinabang. Hindi na daranas ng sakuna. Walang pinsala o anumang masamang pangyayari. Wala ng pangamba, sapagkat mayroong kapanatagan. Isang katanungan tuloy ang naglaro sa aking isipan sa pagbabasa sa aklat ni Isaiah. Ang ibig sabihin ba ng bagong langit at bagong lupa? Ito ba'y tumutukoy sa isang lugar kung saan tayo ay dadalhin? O ito ba'y tumutukoy sa isang kalagayan kung saan mararanasan natin ang ganitong uri o klase ng pamumuhay? Kung saan kasama natin ang Diyos. Kung ating lilingin, susuriin at alalahanin ang ating statement of faith, naniniwala tayo na ang Diyos ay patuloy na kumikilos upang gawing isang bagong nilalang kay Kristo ang bawat tao. At ang buong daigdig ay magiging kanyang kaharian, kung saan namamayani ang pag-ibig, katarungan, at kapayapaan. Ang kaharian ng Diyos ay matatagpuan kung saan? Saan nga ba?
kung saan ang pananampalataya kay Kristo ay ibinabahagi. Ang pagpapagaling ay binibigay sa mga may sakit, ang pagkain para sa nagugutom. Ang liwanag ay binibigay at ang kalayaan ay binibigay sa mga bilanggo at inaati. Hindi ba sa nakasaad rito ay ang larawang ito sa aklat ni Isaias ay nangangahulugan din na nandoon ang kaharian ng Diyos. Kung paano nailahat ang kaganapan at kalagayan sa aklat ni Isaias, makikita natin ang kaharian ng Diyos. Mga kapatid, sa kasalukuyang panahon, kung saan patuloy ang gera, marami pa rin paglabag sa karapatang pantao. Patuloy ang paglayo ng antas ng maglaman at mahirap. Patuloy ang takasang pagsira sa likas na yaman. Higit na tumitindi ang misinformation at disinformation, lalong-lalo na po sa social media. Hindi na bago ang fake news. Patuloy ang paglala ng krisis sa ekonomiya at marami pang iba. Masasabi ba natin na naghahari ang Panginoon? Ito ba ang kaharian ng Diyos? Hindi kaya kailangan na magkaroon ng isang malakihang pagbabago upang mamayani ang kaharian ng Diyos sa ating kasalukuyang kalagayan, given yung ating mga karanasan. Ang mensahe ng pagsilang ni Kristo na nakasaad sa aklat ng Mateo, Kabanata 1, talatang 23, ay isang assurance na kasama natin ang Diyos. Sa ating patuloy na paggawa at paglikha ng isang antas ng pamumuhay na may tunay na pagbabago, ito ang ating pinangahawakan. At sa ating pananampalatayang UCCP, tayong mga tao bilang makasalanan ay tinalaga pa rin pamuhay sa pamayanan kasama ng Diyos at ng ating kapwa. At dito ay pinagkatiwalaan tayo ng kanyang sanglilikha at tinawag upang makibahagi sa pagtatatag ng isang makabuluhan at makatarungang kaayusan panlipunan. Mga kapatid, ang pagdatal ni Kristo ay hudyat ng pag-asa. Kalisabay nito ang paalala na tayo ay may tungkulin upang maging bahagi ng misteryo ng ating Panginoon sa pagtatatag ng kanyang kaharian. Tayo ay tinawag upang maging kamanlilikha ng Diyos sa muling pagpapanumbalik ng kaayusan tungo sa pagkakaroon ng kaganapan ng buhay. Ang kaganapan ng buhay ay makakamit lamang kung ang tunay na pagbabago ay nakabatay sa pamantayan ng Diyos at hindi natin mga tao. Kung atin pong mapapansin, ang programa ng UCCP ay nakaangkla sa konteksto ng kasalukuyang kalagayan ng ating pamayanan. Kaya din, ang programa ng ating konferensya at ng ating mga iglesia lokal. Sapagkat dito natin konkretong na ipapahayag ang ating pakikibahagi sa pagtatayo at pagpapanumbalik ng isang kaayusan ng sanglilikha ng Diyos. Malinaw sa akin kung bakit tayo nakikilahok sa environmental issues, sa human rights, climate change, disaster awareness and resilience, at marami pang iba't ibang programa na sumasalamin at tumutugon sa mga usaping dapat harapin at bigyan pansin. Ang bilip po sa akin ay iiklan ko lang. Kaya po, madali nito.
pagsilang ni Kristo ay hindi lamang isang tradisyon. Ang ating pagdiriwang ng Paskuhang Alay ay hindi lamang tradisyon. Ito ay may malalim na kahulugan sa ating pananampalatayang Kristiyano. Higit pa sa ano pang material na bagay na ating nakagawi ang bilhin tuwing Kapaskuhan. Higit pa sa ano pang palumuti at masasayang pagdiriwang. Higit pa sa mga makabagong kaisipan, dala ng komersyalisasyon ng Kapaskuhan. Sa umagang ito, tatlong bagay lamang ang dala ng aking mensahe. Una, ang pagsilang ni Kristo ay naghahatid sa atin at maghahatid sa atin sa isang kalagayan tungo sa kaharian ng Diyos, kung saan umiiral ang pag-ibig, katarungan at kapayapaan. Pangalawa, ang pagsilang ni Kristo ay kapahayagan na kasama natin siya sa ating kalagitnaan, kung saan mayroon tayong kapanatagan sa Kanya. It empowers us. At panghuli, ang pagsilang ni Kristo ay isang paalala na tayo ay may tungkulin at responsibilidad na maging katuwang ng ating Panginoon sa paglikha ng bagong langit at bagong lupa. Hindi po ito madali, subalit posible sa kapangyarihan at awa ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marapatin mo po kami ay maging instrumento ng muli mong pagpapanibago ng iyong isang nilikha. Itulog po ng tunay na diwa ng Kapaskuhan ang patuloy naming madama. Sa gayon ay maging daluyan kami ng pag-asa na hindi lamang para sa aming sarili, manapay para sa aming pamayanan. Hayaan mong panghawakan namin ang kamanatagang nagmumula sa iyo hanggang sa maabot namin ang buhay na ganap at kasiyasiyan. Amen. Magandang umaga po muli at isang makabuluhan Pasko sa ating lahat.
sa paggagawad po ng sertipiko ng pagkilala para po sa ating opening worship speaker. Hayaan niyo po basahin ko po ang nakasaad sa ating sertipiko. United Church of Christ in the Philippines, South Luzon Jurisdiction Area, Batangas Associate Conference. Sertipiko ng pagkilala ay pinagkakaloob kay kapatid na Elsa Q. Lopez bilang tagapagsalita ng opening worship sa Paskuhang Alae na may temang Pagsilang ni Kristo, kapahayagan ng pag-asa tungo sa bagong langit at bagong lupa sa kanyang daigdig na pagbabahagi ng salita ng Diyos at mapanghabang mensahe na naging malaking bahagi ng tagumpay ng gawain ito. Ipinagkakaloob ngayong ika-14 ng Disyembre taong 2024 sa Balay Ising Garden Resort, Barangay Puting Kahoy, Rosario, Batangas. Dinagdaan ng ating conference minister, Reverend Jonathan A. Estilo. Bago po tayo dumako sa paghahandog, isa pong paalaala na mga sobrang puti na nakasipit sa ating liturhiya ay hindi po natin gagamitin ngayon. Mamaya po siya ang hapon. Maghandog tayo para sa kaganapan ng misyon ng Diyos sa Iglesia at sa pamayanan. Ilakip sa ating mga iaalay ang ating buong pagkatao. Ayon sa kasulatan, kaya lagi tayo maghandog ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Pagpupuri ng papahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. At huwag natin kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba. Yan ang hain kinalulugdan ng Diyos mula sa sulat ng Hebreo, Kabanata 13, talata 15 hanggang 16. Tinatawagan po ang tagalikom ng handog. Gayon din po ang maghahandog ng awit ang UCC Puting Kahoy Kids.
Tayo po'y manalangin ng pasasalamat. Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapakumbaba sa iyong harapan sa araw na ito. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin sa pagkakataong ito na kami ay nagkasama-sama upang ipagdiwang ang iyong dakilang pag-ibig sa pamamagitan ng pag-uligtas sa kapanganakan ng aming Panginoong Hesus. O Diyos, salamat po sa lahat ng biyayang aming natatanggap sa araw-araw. Salamat po sa kalakasan. Salamat din po sa presensya ng bawat isa, sa kaligtasan na iyong binigay sa aming paglalakbay, at sa pagkakataong ito na kami ay nagtipon-tipon bilang iyong iglesia at bilang isang komperensya. Aming Diyos, salamat po sa kagalakan ng paglingkod at fellowship na aming nararanasan ngayon. Salamat sa iyong presensya sa aming kalagitnaan na siyang nagbibigay sa amin ng kapayapaan at pag-asa. Panginoon, patuloy po namin dinadalangin ang pagkakaisa ng iyong mga anak na bumubuo ng Iglesyang UCCP. Pagpalain mo ang bawat isa na naririto ngayon, pati na rin ang aming mga mahal sa buhay na nakikiisa sa aming pagdiriwang na ito. Naway maging patotoo, maging buhay na patotoo kami ng iyong pag-ibig sa aming kapwa, saan man kami naroon. O Diyos, tunataas po namin ang lahat ng aming ginagawa ngayon bilang handog ng papuri at pasasalamat sa iyo. Naway sa aming pagdiriwang na ito ng kapaskuhan ay tanging ikaw ang aming maitaas at patuloy na nakilain, hindi lamang ngayon, kundi sa bawat araw ng aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong dakilang biyaya. Lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po, Lloyd. Yan. Siya po ngayon ay kasalukuyang din nag-aaral ng late formation program. Maraming salamat. Ayan. Sige po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. Isa pa nga. Magandang umaga po, BDC. Talagang parang kulang ang energy. Magandang umaga, BAC. Ayan. Sige po, bago tayo magsimula sa ating mga gawain, nais lang pong ipaabot sa lahat po ng mga bata, yung ating mga toddler hanggang 11, hanggang grade 6, so 11 years old. Nandito po si Teacher D, yung mga ating mga member, pakialalayan po ang ating mga bata, at magkakaroon po sila ng kanilang activity. Ano po? Si Teacher D po ay sumunod daw po ang mga kids sa kanya. Ano po, yung mga kids natin, susunod po kay Teacher D, kay DMD. Sige po, atin mo nang mapaalwas ang mga bata. Ang
pag-ibig tulad ng batis. Alam natin po yun? Kuya Edgy. Alam niya ni Kuya Edgy. Kapag ito sa uwi, tingnan natin yung steps. Yan. Dito na. Ayan, kita na ba po? Ayan. Ano nga po yung una? Pag-ibig tulad ng batis. Tulad ng batis. Big tulad ng batis. O, hindi nakikita yung mga galaw. Sunod mo, kaya pa tulad ng dagat. Tapos, malaya tulad ng ibon. O, yung mga nasa likuran, dapat makita namin yung mga hands and kembot nyo, ha? Sige po, Kuya G. Sige po, pag sinabi nating BAC, sabihin nyo, Paskuhang Alae. Tapos, Paskuhang Alae, BAC. Okay, ha? Dapat marinig ko kung sino yung pinakalakas yung row 1, row 2, o row 3. Ano po? BAC? Paskuhang Alae? BAC. Okay po, sige po, tayo po ay magsiupo